TV. Another day, another spear fishing day. Tara, kuyog na punta, ambak na punta no. So karon na balik ta sa tong spot. There is hooters. So kuyog na po na tong dive body. Spin. So karon kami ran duha. Nya wa mi nagkuyog sa mga minions kay kuan pa, murag pang tapoy ba. Nya spot na to, check na to balik no. So mo na tong spot. Blessed na karon na tayo dagang kuha kay lagi bati na buta no. So let's go. Alright, kumusta mga Kawol TV? Another day, another spear fishing day. At blessed na blessed tayo for today kasi meron tayong good news. Pero bago tayo magsimula, syempre mag-drop muna tayo dito sa baba. So dito, nasa mga around 10 meters deep lang tayo. Naghahanap ng magandang pwesto or spot na pwede tayong makadapa o kung saan pinakamagandang pwesto na pwede tayong mang-ambush ng isda. So dito may nakita tayo mga one spotted snapper, napaka decent or good size niya, kaso sobrang ilang. Nagtry akong mag fish call o di kaya scratching ng aking pana, kaso ayaw talagang lumapit. So check natin yung clip and let's go. At siya nga pala, kung bago ka pala sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell for awesome new video. Pwede mo rin ma-check yung video natin through Facebook as Renla Brian Invoker Intong. Paki-share at follow na din. Alright! At yun, napakailang ng isda. Ayaw talagang lumapit. Pag ganito, mag-resurface na tayo and then, let's move on. At dito sa clip na to, ito yung second dive natin. So same spot pa rin. Trinay ko kung meron or lalapit ba yung one spotted snapper. At yun, may nakita tayong decent or good size na mga surahan. Kaso hindi or ayaw talagang lumapit. At medyo out of range na din kasi yung spear gun natin is yung Dawn pistol. At yun, may nakita tayong isang malaking grouper. Or ano ba to, grouper? Hindi ko gaano ma-identify kasi sobrang layo. Trinay kong lapitan, ginapang ko kaso ayaw talaga. At medyo matalinong isdang to kasi alam niyang out of range yung pana natin. Siyempre pag ganitong klaseng isda, ayaw talaga magpahuli niyan. Kaya pag ganyan, let's move on and then let's find new target. At yun, this is our third dive for today. So dito, mga 5 meters away lang tayo sa original spot natin kanina. So nag-check or dinive na kagad natin para makapag-hunting tayo ng panibagong isda. Kasi medyo palubog na yung araw at wala pa tayong huli or wala pa tayong kuha. So baka mamalasin na naman tayo at tatawagin na naman tayong Boy Zero. At siya nga pala sa dive na to, meron tayong dalang flashlight. So yung Hyacinth flashlight na ginagamit natin pang night dive at syempre D-dive na rin. So nagdadala ako ng flashlight pag day dive kung tumitingin-tingin tayo sa mga kuweba kasi meron din mga grouper kasi pag ganyan. So dito nandito na tayo sa spot which is nag-antay tayo or naghanap tayo ng mga ma-ambush natin na isda. At yun, may lumapit isang one spotted na snapper. So tinitirahin na natin pang ulam or this is our first catch for today. So pag ganyan, check mo yung line na hindi ka nagkabulbol sa ilalim at dahan-dahan tayo mag-resurface kasi yung tenga natin pag didiretso ka na lumangoy ka agad pataas habang nasa kailalim, yung pressure natin nagbabago kaya yung tenga natin sumasakit din. So kanyan, dahan-dahan lang tayo pag resurface. So good size yung one spotted snapper natin. Kaya let's go. Alright, bago tayo magsimula sa fourth trap natin, balikan muna natin yung clip natin nung kahapon kasi afternoon quick dive lang din kami, kasama ko yung mga minions natin, si The Sir at saka si LJ at syempre hindi mawawala yung dive body natin si John Spen. So dito nag-drop tayo mga around 15 meters deep lang at hanap tayo ng magandang spot.
kung saan pwede tayong makapag-ambush ng mga pelagic. So dito nag-fish call tayo, tapos tingin-tingin tayo sa paligid. At yun, may lumapit. Bala ko sanang i-two shot, kaso kinapos tayo ng mga ilang segundo para makatama ng magandang tira para double shot. So pag ganon, wag na nating piliin, or wag na nating o wag na tayong mga ambisyon sa two shot. Siguraduhin na natin yung isa, kasi sayang din na dito sa spearfishing meron ka lang magandang opportunity sa pagtira, grab it. Kasi pag hindi mo yun igagrab or titirahin, hindi mo talaga makukuha yung isda. At ang masakla pa nun, mahirap makatulog sa gabi. So dito napaka good size or decent size ng ating bluefin trevally. So napaka good size, dalawa to sila, at may natamaan tayong isa. So goods na yung pang sinigang natin ito mamaya, kasi sinigang namin ito kasi sa part or sa day, sa araw na to is nagsigang kami. At syempre hindi mawawala yung mga prito din. So dito second dive natin sa ating pamamana kahapon. So mga nasa around 10 meters deep lang tayo dito. Napakaganda ng spot kasi ang daming bait fish, kaso walang lumalapit sa atin. Kung meron man, sana naman hindi gaano kalaki, kasi yung spear gun natin is maliit lang, at napakasayang din naman kung makakatira tayo ng mga malalaking isda at hindi natin makukuha. So sayang din yung isda, mamamatay lang. So dito nag-antay tayo ng konti. So meron tayong nakitang mga strip snapper or mga bangalaw, kaso parang sa time na to napaisip ako na palagi na lang yung bangalaw. So nag-antay pa ako ng konti kasi meron tayong naspatan ng mga goatfish or tinatawag nating timbungan. So dito inantay ko ng konti, at syempre tingin-tingin tayo left and right, tapos taas at sa harap kung meron bang ibang isda aside sa target fish natin. At yun, tinira na kagad natin isang decent or good size na isang goatfish or timbungan. So pag ganyan, resurface na tayo, same pa rin, dahan-dahan lang, relax lang tayo para hindi sumakit yung ating tenga sa pag-resurface. At yun, while nagre-retrieve tayo ng isda, tips muna. So sa pamamana, hindi to biro na sports. Dapat ugaliin na 100% yung katawan natin nasa good condition. Lalo na kung may sipon ka o di kaya lagnat, huwag niyong ugaliin na mamana pag ganyan, kasi napakadelikado niyan. Yan yung nagko-cause ng tinatawag nating shallow water blackout, lalo't na pag sumisisid kayo tapos meron kayong problema sa pag-equalize at nagko-cause ng headache sa nasa ilalim ka, tapos sobrang sakit pa nung noo natin. So pag ganyan, napakadelikado niyan. So mas ugaliin na 100% nasa good condition yung katawan natin palagi. So dito may nakita tayong parrotfish, kaya tinira ko. Kahit na nagsasabi kayo ng bawal, hindi po bawal tong isdang to. Wala po sa batas ng Pilipinas na pinagbabawal ang pagkukuha ng ganitong isda. Sadyang napakarami lang talaga na nagugustuhan tong klaseng isdang to, kasi aside from sand pooper, nakaka-help din siya sa marine ecosystem. Siya yung nag-release out or kumakain ng mga lumot at nagme-maintain sa mga coral reefs. At siya nga pala, hindi lang parrotfish may mga ganong katangian sa pag-help or pagko-conserve ng mga corals sa marine ecosystem. Sadyang marami talagang isda na nagko-conserve sa mga or nag-help sa mga corals para maging healthy sila. So pag ganyan, hindi naman siguro to nakaka-epekto kung kukuha lang tayo kahit isa lang. Total hindi naman palagi, at least meron tayo madala pang ulam, kasi sa araw na to sobrang hapon na at wala na talaga tayong ibang makuha or nakitang isda.
So dito last drop natin, tinignan natin yung original spot natin, which is around 20 meters deep to. Nung pagsisid ko sa spot or sa tambayan natin sa ilalim, sobrang dilim na. So napaisip ako, sana hindi na lang ako sumisid dito sa part at naghunting na lang ako ng balo or needlefish kasi sobrang dilim na. Maka-encounter pa na tayo ng isang pating dito. Sobrang dilim. Tingnan mo, o parang hindi gaano tayo nakakita na mga isda sa ilalim. So dito nag-resurface na kaagad ako. Hindi na ako nagantay ng matagal kasi baka makakita pa tayo ng pating. Syempre bago magtapos yung video natin, big shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo sa Patag Spiro from Hinguog City, kay Elizar Candalon Planga Jr. from Bourbon, Cebu, kay John Edward Amil, shoutout sa John Choi, kay Erme Zamora Tampos, shoutout sa Diha Day, kay Jay Antipona Tumarong, at shoutout din kay Joel Resigarino at sa mga Bongga Boys dyan sa Plardel Misamis sa Occidental. Alright, yun, dalawa lang yung huli natin. At syempre, ito yung sinasabi ko na good news, mga kamaster. So nagchat sa akin si Rene Day at sabi niya sa akin may nakakita daw sa ating spear gun, at yun, sobrang saya ko. At ginawa ko kahit bago pa lang ako nakapagbihes is dumiretso na kaagad ako sa kay Manong kasi sabi niya yung spear gun daw is nakita niya doon sa laot, sobrang layo, malapit na sa Negros. At yun, naspatan niya mga madaling araw. At nung sinabi niya sa akin na yung kulay ay itim at pula, yun, sobrang saya ko na. Kaya check natin yung clip. Let's go! Maog yun lang. Maog yun, master. Oh. Basta, bawa pa, may pag-involve pa ka na bayar na. So dito fast forward na natin kasi dito na tayo maas kung pwede ba natin makuha yung spear gun natin. At sobrang saya ko talaga dito sa nakasombrero na to kasi siya yung nagsisale stock sa atin. So syempre binigyan ko ng pera yung ating kaibigan kahit konti, at least masaya din naman siya. So goods na goods at happy na happy. Hahay! At yun, sa wakas pumayag din si Kuya. So napaka big shout out talaga sa taong to na nakasombrero kasi tinulungan talaga tayo na kunin or i-seal stock yung spear gun natin para lang makuha sa sakto na price. So dito syempre pagkatapos namin makuha yung spear gun, umuwi na kagad tayo at tinabi ko matulog. Salamat sa panonood. Alright!